Sa tawag ko. Gusto mo tanggalin ko sa ano? Ito na lang. Hello? Ba't nakabaliktad yan? Ah. Sige po. Sige. Ito nakalap yan. Ito ko nakikita yung Sige. Ito. Sige, tayo manalangin. Ayusin Sige mo. po. Tita ba? Okay po. Kita na. Start na po kayo. Bakit hindi balik pa rin mo? Okay lang po yan. Hindi po. Hindi ko kaya pa. Okay, tayo manalangin. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka sa gabing ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, pagpapala na binigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Sa gabing ito, Panginoon. Hindi ko makita yung... Sa gabing ito, ang aming gagawin, Panginoon, O God, Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa, sa bawat isang makikinig, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, O God. Lord, maraming salamat at inaasahan namin, Panginoon, ang iyong dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na gabayan mo po kami sa gabing ito habang ipagpapahayag ng iyong salita. At ganoon din, Panginoon, ang magdadala, ang mag-exhort sa gabing ito, Panginoon. Turuan mo po siya. Bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, tungkol sa iyong mga salita na ito ay maipahayag ng ayon sa iyong kalooban, O God. Maraming salamat, Panginoon. At bagamat nagkakaroon ng mga nawala ng signal sa bandang Bicol, Panginoon, pero subalit, Panginoon, ito ay hindi adlang para hindi mapatuloy ang iyong gawain, O God. Maraming salamat. Ikaw ang aming puri, tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay na, Jeff? So, pasensya na po. Talagang ganon. Hindi natin alam kung ano mangyayari, ano. So, pagpatuloy po natin yung ating gawain sa gabing ito. Sabi nga sa ating yung ating topic nga ay nasa Mateo 10:5-20. Ngayon sa gabing ito ay Mateo 10:16-22, no? So, sabi nga doon, bilang mga mananampala, hindi na po ako nag-recap dahil ako rin naman po naging speaker kagabi na talagang ang bawat mananampalataya pala, okay. Balikan ko lang kapraso. Ang bawat mananampalataya ay pagka ikay naging isang mananampalataya, kaakibat mo na yung pag-uusig o pagmamalupit bilang ikaw ay isang alagad ng ating Panginoon, no? Sabi nga, so, si Christ dito, talagang tayo ay pinaalalahanan. Yung mga disciples niya, pinaalalahanan niya. Hindi lamang noong kapanahunan niya, kundi hanggang ngayon sa kapanahunan, hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ano? Pinapaalalahanan niya na ang kanyang mga anak o ang kanyang mga disciples o ang kanyang mga tagasunod ay haharap sa persecution o sa pag-aapi o sa paghihirap o sa pag-uusig, no? Dahil sa mga bagay nito, si Christ nga nung nabuhay nung una pang panahon nakaranas din ng pag-uusig, ano? So kaya pinaunahan na tayo ng Panginoon. Pinaunahan na niya yung kanyang mga disipulo at hanggang ngayon pinapaalaala pa rin niya sa atin, ano, na tayo rin ay makakaranas kung ano yung kahirapan na naranasan ng mga unang panahon ng mga disciples niya at hanggang ngayon ay mararanasan din natin. So, sabi nga doon sa pinadala nga ng Panginoon, sabi dito, ibig sabihin, ano ba yung natin? Yung verse, wala tuloy ako.
yung mga sheep ay dinala sa kalagitnaan ng mga lobo, di ba? Doon pinadala. So, tayo din naman bilang mga tupa ng ating Panginoon, wala tayong masasandigan wala tayong maaasahan kundi ang ating Panginoon lamang. So, itong mga sheep itong mga tupa na sinasabi dito sa Mateo 16, itong mga tupang ito ay, ang karakter nila ay sila yung mararamdamin, madaling nasasaktan, tapos itong mga tupang ito ay mga mahihina, at sila rin ay yung mga umaasa lamang sa kanilang pastor, no? So, yun namang serpent and dove, ito naman yung sila nga yung sinasabi ng karakter nila, sila yung mga harmless, no? And yung lalo na yung ahas, di ba? Pagka yung ahas nakikita mo at nakita mo yung ahas, pagka yan nakarinig lamang ng isang kaluskos or isang ingay, anong ginagawa niya? Nagtatago agad yan para hindi siya masaktan, hindi siya mahuli or hindi siya mapatay, Pero ang itinutukoy dito yung wolves na sinasabi or yung mga oso, ito ang sinasabi, ito yung kaaway. Ang kaaway ng mga ito yung kaaway o kumbaga ito yung sanglibutan. Inire-refer ito dito sa sanglibutan, kaaway ng mga tupa. Itong wolf na to, ito yung kaaway ng mga tupa. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, so sasabihin natin kaaway ang mga taga-sanglibutan, pero hindi. Kaya lang kumbaga ito yung nagiging yung wolves na ito yung nagiging ito yung isa sa mga nag-uusig o nang-uusig, o ito yung mga isa sa mga nang-aapi o nagpapahirap sa mga mananampalataya, hindi ba? So, kaya winarning nga ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na kahit anong mangyari, magpe-face pa rin tayo sa mga persecution habang tayo ay nabubuhay dito sa sanglibutan at habang tayo ay naglilingkod dito sa sanglibutan, hindi ba? So, sabi nga doon sa basahin ko muna, Kala ko kasi sa bahay ako. Sabi nga dito sa Mateo, nasaan yung aking katulong? Dito lang. So, sabi nga dito, Mateo 10, ngayon sinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. So bilang mga sa atin, bilang tayo ay mga disipulo or mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ko mo tayo nagdadala ng salita ng Panginoon ay magiging parang maharas din naman tayo sa ating mga makakausap, Nga kailangan din naman na tayo ay marunong magpakumbaba, kagaya nga nitong mga tupang ito na ginagawang example, itong kalapati na ito at itong ahas na maging wise, magiging wise sa kanilang magiging mga desisyon, So, sabi nga dito na habang ang bawat isa sa atin ay nagdadala ng salita ng Panginoon, habang tayo ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon, tayo manampalataya, kasi naman ang Panginoon, ang dala naman natin ay hindi ibang balita, kundi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo manampalataya na naandyan ang Panginoon na tumutulong sa bawat isa sa atin. Kagaya nung sheep, siya ay malaki ang kanyang pagtitiwala sa kanyang pastor.
'Di ba? Yung mga tupa, nagtitiwala, kumbaga naandun lahat yung pinagtitiwalaan niya yung yung kanilang pastol. So ganun din naman tayo. Tayo ay mga sheep, pero kinakailangan na meron malaki ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So kahit nga tayo minsan ay naaapi na or nahaharap tayo sa mga pag-uusig. Sabi nga, habang tayo ay nagdadala ng salita ng Panginoon, at tayo ay nahaharap nga at tayo ay nakakaranas ng pang-aapi o persecution, nahaharap tayo sa mga persecution. Kung tayo ay lumalabas at tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, wala naman tayong gwardya eh. Wala naman tayo kagaya natin yung mga barangay dyan na pwede po ba samahan nyo kami sa lugar na yun dahil magdadala kami ng salita ng Panginoon? Wala naman tayong isinasamang ganun eh. O wala naman tayong mga pulis sa ating mga palipaligid na pwede tayong samahan. Kasi baka mamaya yung pupuntahan natin, 'di ba, pagka tayo naghahayag ng salita ng Panginoon pumupunta tayo sa lugar na 'yon na wala tayong kakilala. Minsan wala tayong mga kaibigan. So may kakilala man tayo, hindi natin alam kung sino yung ating nasa paligid. May kakilala man tayo, hindi naman natin alam kung ano nagiging sitwasyon ng ating pupuntahan, hindi ba? So saan tayo nakabase lamang? Nakabase lamang tayo sa ating Panginoon, sa paggabay ng ating Panginoon. Kaya kung tayo, di ba, kung tayo lumalabas, anong ginagawa natin? Nananalangin muna tayo. Hinihinga natin yung gabay ng ating Panginoon. At ang mga disciples ay anong ginagawa? Nagtitiwala sila sa ating Panginoon, sa kanilang paglabas. So tayo din naman bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos at bilang gumagawa sa kanyang ubasan, tayo naman pag tayo lumalabas, naniniwala naman tayo, nananampalataya tayo na tayo gagabayan ng ating Panginoon. Kasi hindi natin maaalis sa ating sarili na hindi tayo, na lahat ng ating pupuntahan ay tayo ay safe. Hindi naman natin masasabi na ang lahat ng ating makakasalamuha ay katanggap-tanggap tayo, hindi ba? Kahit nga si Christ, nung siya yung mga disciples ni Christ, nung sila ay nangangaral marami rin sila ay dumaan din sa malaki o sa mga pag-uusig o sa mga pang-aapi. So, itong mga bagay na ito, ano-ano to, sa pamamagitan ng salita. Minsan nga sila ay sinasaktan pa, di ba? Kaya ang mga tayo bilang mga taga-dala ng salita ng Panginoon o taga-pahayag ng salita ng Panginoon, kaya kinakailangan tayo ay mayroon tayong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon na siya namang ating tagapagligtas. So, yung mga disipulo o tayong mga mananampalataya na dinala ng Panginoon o na pinili ng Panginoon na bilang kanyang mga anak at tagasunod niya, ay yung ating pupuntahan, alam naman natin na mas marami yung ating makakasalamuha na hindi mananampalataya o mas marami tayong makakasalamuha na mga hindi nakakakilala sa Diyos. Mga tao na hindi hindi nakakakilala sa Diyos, yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, at yung mga tao na ayaw tanggapin ang Panginoon na kanilang sariling tagapagligtas. So yung mga, sabi nga natin, ang dami dito sa sanglibutan, ang daming tao, pero nabibilang lamang yung mga mananampalataya. Mabibilang lamang yung mga nagdadala ng salita ng Panginoon. Hindi ba? So
So, habang tayo ay, sabi nga, habang tayo ay nandito sa sanglibutan, kung tayo ay magpapatuloy ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon, huwag nating isipin na tayo ay lalakad sa daan na makinis at hindi mabato, no? Sabi nga, bilang isang Kristiyano, tayo ay lumalakad sa kahit na ikaw bilang isang Kristiyano at ikaw ay bilang isang tunay na mananampalataya, hindi lahat ng ating nilalakaran ay nandun tayo sa maayos at magandang daanan, no? Dumadaan pa rin tayo doon sa mga, sabi ko nga kagabi, dumadaan din tayo doon sa mga mababatong lugar, dumadaan pa rin tayo doon sa mga mapuputik na lugar, ano? So, ibig sabihin, tayo pa rin ay nakakaranas pa rin ang bawat isa sa atin ng mga pagsubok, mga trials, persecution. Ito ay ating nasasalumuha pa rin sa ating sa sanglibutang ito. Kasi hindi ko mo tayo naging Kristiyano is, sabi ko nga, hayahay na yung ating buhay. Hindi eh. Ngayon tayo mga Kristiyano na, mas ano pa nga eh, mas para bang mas maraming problema pagka kayo nagiging Kristiyano, di ba? Bakit? Dahil ang mga tao, ang sanglibutan ay nakatingin sa iyo. Huwag ka lang magkakamali ng isang pagkakamali. Marami kang nagawang magagandang ginawa. Pero magkamali ka lang ng isang pagkakamali, para bang yung naging kasalanan mo ay lagpas na sa ulo mo. Ganun ang tingin ng mga tao ng hindi mga mananampalataya o yung mga taong mga makasanglibutan. At ito yung mga tao na walang Diyos sa kanilang mga puso, no? Kasi parang ang gusto nila, ilubog ka rin nila yung para bang gusto ng sanglibutan eh maakay ka rin nila sa gawa ng mga taga sanglibutan, di ba? Sabi nga sa 2 Timoteo 3:12, o ang lahat na ibig na mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Oh, diba? Sabi, ang ibig na mabuhay na may kabanalan kay Kristo. So, kung ibig mong manais mong mabuhay na na ikaw ay upang ikaw ay maging banal, so magbabata ka ng pag-uusig. Ibig sabihin, mararanasan mo ang mga pag-uusig na ginagawa sa mga Kristiyano. Di ba? Kagabi kasi sinampol ko nga si Paul. Si Saul, bago siya naging Paul, di ba? Sabi ko nga, si Paul, nung siya hindi pa mananampalataya, talagang ayaw niyang siya makakaharap ng mga Kristiyano. So, ang isa ko rin ditong isang example ay yung sa church ng Smyrna. Kung nabasa nito sa Revelation 2, 'di ba? Sino isa doong mangangaral na siya ay talagang tunay na nangangaral ng salita ng Panginoon. Pero ano ang nangyari sa kanila? Si Polycarp, 'di ba? Sabi nga doon mismo sa kanilang church, anong sabi nung kanilang mga kasama? Sige, magtago ka ba? Sabi nung inoperan pa siya ng kanyang mga kamiyembro, kasamahan sa church, inoperan pa siya na dahil hinahanap siya, inoperan siya na, o sige, doon ka muna magtago. So, ibig sabihin, sabi niya, doon ka muna magtago sa bundok at hindi ka ron makakakita at walang makakakilala sa inyo. Pero nung talagang inuusig na doon ang mga Kristiyano, anong ginawa? Nung hinahanap na si Polycarp, anong ginawa nila? Kasamahan na niya yun sa iglesia, kasamahan na nila yun sa kanilang pananampalataya. Pero anong ginawa nila? Pinagkanulo pa nila yung kanilang kasamahan. Ay, naandun siya sa bundok at nagtatago. So, ano nangyari? Pero si Polycarp, hindi niya winalang bahala ang kanyang pananampalataya.
nanindigan pa rin siya sa harap ng, nanindigan pa rin siya. Pinanindigan niya yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? So, ano nangyari sa kanya? Kahit na siya ay pinersecute din siya inapi rin siya inusig din siya. So, paano siya pinatay? Hindi siya pinatay ng, hindi siya pinatay ng, ng madali ang pagpatay. Diba? Ang pagpatay sa kanya ay, kung hindi ako nagkakamali, ay pinapana siya, yung pana ba na mayroong apoy sa dulo at yun ang sumisibat sa kanya. Diba? Biro mo, yung ganun, yung persecution na yun, pag-uusig na yun, ang pagpatay ay paunti-unti, hindi talagang, kung sinabing pugot ulo, pugot agad, patay ka kagad, hindi pakonti-konti Siguro, sa panahon na ngayon, talagang itong si Polycarp ay talagang nananampalataya siya sa Panginoon at talagang mahal niya ang Panginoon, na hindi niya ipinagkanulo yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ang faith niya talaga ay talagang nanghawakan siya sa ating Panginoon, kahit na naranasan niya yung ganoong pag-uusig sa kanya. Sa atin nga, minsan, napagsalitaan nga lamang tayo ng salitang hindi natin kanais-nais. Di ba? Meron tayong meron tayong ganong emotion minsan Pagka ang isang tao nagsalita sa iyo at yung parang hindi mo ba nagustuhan yung salita, ano ang nagiging reaction mo? Bang tumataas agad yung yung buhok mo di ba? Yung mga balahibo mo tumataas, gusto mong magrebelde, gusto mong sumagot, gusto mong makaganti, di ba? Gusto mo rin siyang masaktan kahit na gusto mo rin siyang saktan kasi gusto mong makaganti sa kanya, sasabihin natin, makabawi man lang. Pero hindi, kung tayo ay may Kristo sa ating mga puso, meron binigyan tayo ni Lord ng kaisipan, wise na kaisipan, at binibigyan tayo ni Lord ng pagpipigil sa ating sarili, upang maipakita pa rin natin sa ating kapwa kahit na tayo minsan ay nakakarinig ng ibang salita, natututo pa rin tayong magpigil sa ating sarili. Dahil alam naman natin, sabi nga sa Biblia na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, ipakita pa rin natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya kahit na tayo inuusig or hindi naman pag-uusig na yung kagaya ng mga nangyari ng mga unang panahon na talagang sinasaktan sila, ay meron pa rin, ipakita pa rin natin yung ating pag-ibig sa kanila. Kahit sa ating mga tahanan nga, sa ating mga anak. So, sabihin nga natin, Kristiyano tayo, pero pagka minsan tayo nagagalit, nagkakaroon tayo mga Kristiyano, nagkakaroon pa naman din ng pagpipigil sa sarili natin, hindi ba? Nagkakaroon tayo ng pagpipigil dahil yung fruit ng Spirit na meron tayo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon simula nung tanggapin natin ang ating Panginoon at nagkaroon tayo ng pananampalataya. Yung fruit of the Spirit, kinakailangan ito ay makita sa ating mga buhay. So, sabi nga, kahit nga sa ating kapamilya, sa ating mga kaanak natin, or sa ating mga kapitbahay, na nakikita natin na hindi man tayo sinasaktan, pero yung mga salita na ating naririnig at na tayo nasasaktan ay dapat talaga natin na hindi natin gantihan, kundi talagang ipakita pa rin natin yung pag-ibig na kung ano yung pag-ibig ni Christ sa bawat isa sa atin. Kung ano yung pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa atin, ay ganun din naman natin ipakilala sa Kanya para makita niya kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng ating Panginoong Jesucristo,
So, sabi nga, huwag tayong magulimihanan. Huwag tayong magulimihanan, ano? Dahil bakit? Dahil ang ating Panginoon yung ating taga-guide ng ating mga buhay, no? Lalong-lalo na pagpapahayag ng salita bilang mga anak ng Diyos na lumalabas diyan. Sabi nga, ang aanihin ay hinugna, ngunit ang mga aani ay kukonti. So, tayo isa doon sa dapat na mag-aani dito, no? Kaya tayo ay lumalabas upang ipahayag muli yung salita ng Panginoon at makita at iahon muli natin sila kung saan sila mga kung saan sila mga nadapa, no? Kasi siyempre sa pamumuhay sa sanglibutang ito, hindi naman bilang mga tao, hindi naman tayo perfecto na kagaya ni Christ na muhay ng perfecto dito. Namuhay siyang hindi nagkasala dito sa sanglibutan. Tayo ay nagkakasala pa rin. Pero pag dumarating ang panahon, pag tayo nagkakasala, at least alam natin na tayo nagkakasala, nare-realize agad natin yung ating mga kasalanang ginagawa. Di ba? Mga Kristiyano. So ano hinihingi natin? Hinihingi naman natin agad yun ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kasi hindi naman tayo maaring hindi nagkakasala. Kasi nandito na yung ating nature. Ang nature natin ay kasalanan. Nandito na tayo sa lugar ng makasalanang lugar. So, ang nakapalibot sa atin ay halos kasalanan, mga makasalanan. Ito sa libutang makasalanan ito. So, bilang mga Kristiyano at bilang mga anak na ng Diyos at bilang tagasunod na ng Diyos, tayo ay agad-agad nare-realize natin yung ating mga ginagawang pagkakasala. So, kung tayo nagkakasala, wag naman nating hayaan na, ay, bukas na akong magre-repent ng aking kasalanan dahil bukas pwede pa naman. Alam ko naman siguro, bukas buhay pa ako. Diba? Sabihin natin ganun. O kaya, hindi na lang muna kasi alam ko naman, patatawarin naman ako ng aking Panginoon pagka ako'y nagkasala. Pero, hindi po. Kinakailangan kasi hindi natin alam yung buhay natin. Kinakailangan sa araw na ito, sa mga panahong ito, at pag na-realize natin na tayo nagkakamali, kinakailangan tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan. Kasi, hindi habang panahon, hindi natin alam yung ating bukas, kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung bukas ay humihinga pa tayo. Hindi natin alam kung bukas ay malakas pa tayo, di ba? So, ngayon pa lang, pag tayo nagkasala, kinakailangan ay tayo ay magsisi na ng ating mga kasalanan. So, sabi nga dito, wag tayong magulimihanan, ano? Kung dala-dala natin ang salita ng Panginoon at kung tayo ay mga pinag-uusig, ano? Sapagkat ang Diyos ang magpo-provide ng tamang salita na ibibigay sa atin sa tamang panahon. Di ba? Sabi nga sa Matthew 10:19 and 20, basahin ko lang, ano? Mateo 10:19. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin pagdating ng oras. Ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So, kung tayo sabi nga dito, kung tayo nililitis, kung tayo ay humaharap kung tayo mga humaharap sa mga trials, sa mga ganyang mga persecution, at meron tayong dapat harapin ng mga bagay-bagay na minsan ay nangyayari sa buhay-buhay, alam natin na ang Diyos ang magsasalita. The Spirit of the Lord will speak to us. The Holy Spirit will speak to us.
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya minsan, sabi nga natin, pag tayo nasa trial or nasa iba-ibang meron tayong nagiging problema or nagiging yung may hinaharap tayong mga problema na ang hirap lutasin, pero ang Panginoon pala ang tutulong sa atin, hindi tayo pababayaan ni Lord. At kung tayo tunay na mananampalataya, kasi ang Espiritu naman ng Panginoon ay nasa atin. Sila yung magtuturo sa atin kung anong salita at kung anong dapat na salita at tamang salita ang ibibigay sa atin. At ito naman ay ibibigay ng Panginoon sa tamang panahon. Diba? Bibigay sa atin ito ng ating Panginoon sa tamang panahon, no? So, okay, tuloy po tayo dahil nawalan ako ng data. Pasensya na po. So, bilang mga Kristiyano, as Christians, bilang mga Kristiyano, kinakailangan maging prepared tayo sa mga persecutions habang tayo okay na po. So, sige, matatapos na naman po tayo. So sabi nga, bilang mga Kristiyano, habang tayo nabubuhay dito sa sanglibutan, hindi nga smooth ang ating nilalakaran, maging handa tayo sa mga pag-uusig na darating sa ating mga buhay. Kasi yung pag-uusig na nangyari noong unang panahon, nina Moises, nina Abraham, hanggang ngayon, at hanggang sa susunod pa yan, meron pa rin. So, yung mga susunod nga mas matindi pa ang mga susunod na persecution na mangyayari sa mga Kristiyano. So, kinakailangan prepare tayo mga Kristiyano, lalo tayong manghawakan at maging manindigan sa ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos at alam natin na at alam naman natin na yung pagtitiwala natin sa Diyos, yung ating pananampalataya ay ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng iyan sa atin. Bibigyan tayo ng kalakasan at tibay ng pananampalataya sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay at habang tayo ay dumarana sa ganitong mga sitwasyon. Sabi nga and then ang isa pa ay i-prioritize natin yung ating i-prioritize your relationship with God. Yan. Be willing to put your relationship with God above even family ties when necessary. So, wag nating i-prioritize natin yung ating relasyon natin sa ating Panginoon, yung ating pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kasi minsan sabi nga natin, pag tayo lalong-lalo na sa atin nga, sa pamilya natin, pag nakikita natin, bago tayo mag-church, bago tayo magsimba, ayusin muna natin, teka muna, wala pang kakainin yung aking mga anak, maya-maya na ako magsisimba, ganun, di ba? O kaya may outreach, teka muna, maglalaba muna ako ngayon kasi time ng paglaba ko, kaya muna ang mag-outreach yan. So, yung mga tungkulin natin dapat nagampanan bilang isang Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos ay unahin muna natin yung sa Diyos bago yung sa sarili natin or bago yung sa ating mga pamilya, hindi ba? At sinasabi, yung mga tao na nagpapatuloy or yung mga tao na nagtitiis at yung mga tao na ano ba tawag doon? Those who wait. Doon sa mga tao na mga naglilingkod sa Panginoon at lalong-lalo na ito dumadaan sa maraming mga persecution or sa maraming pag-uusig, ay ito ay magpatuloy lamang na maglingkod na may pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon. Sabi nga ni Lord, ang
magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, kinakailangan pagtiisan natin yung mga bagay na itong ating nararanasan. Ano? Sabi ko nga minsan, pag kami nag-uusap ni na Sister Shirley, okay na, basta't may makain lang tayo ng agahan, tanghalian, hapunan. Basta't may eksakto lang tayong pangangailangan natin, wag na tayong maghangad pa ng mas malaki pang, mas marami pa. Basta't meron tayong ganun lang, kinakailangan masaya na tayo kung ano yung meron tayo. Diba? Wag na tayong maghangad nung tayo magpakayaman pa, kasi papakayaman ka. Pagdating ng panahon, pag ikaw naman ay namatay, may madadala ka ba? Wala. Kita nyo ba yung mga namamatay? Sa labas, ang ganda-ganda ng damit niyan. Pero pag yan ay namatay, ano nangyayari? Tingnan mo yung likod nun, nakabiyak, nakapatong lang yung damit niya doon sa kanyang katawan. Inaayos lang yun ng maganda para magandang tingnan. Pero sabi nga, so, tayo kumbaga kung ano lang yung meron natin at yun nang binibigay ng Panginoon, ay pasalamatan na natin sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon naman, hindi naman tayo bibigyan niya ng marami, ng kayamanang marami. Kasi pag tayo, masasabi natin, pag tayo ay binigyan ng maraming karangyaan sa buhay, makakalimutan natin ang Panginoon. Ano? Pero kung tayo ay mananatili sa Panginoon hanggang sa wakas, sabi nga, kung sino yung mananatili sa Panginoon hanggang sa wakas, ay siya yung maliligtas. So, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, at tayo dumaranas ng mga bagay na ito sa ating mga buhay, let us magkaroon tayo ng let us encourage one another, ano, na i-prepare talaga natin ang ating mga sarili sa mga challenges and persecution na dumarating sa ating buhay habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, kinakailangan tayo ay maging wise, kagaya ng serpent, ano, at kagaya rin naman na yung dove daw ay masyadong mabait. So, upang lahat, habang ito ay ating ginagampanan, yung ating mga tungkulin, ito naman ay ating malalampasan. At alam naman natin, ito yung calling natin ito yung calling sa atin, ano, ng ating Panginoon, na wala namang iba kundi ipahayag ang salita ng ating Panginoon. At ito ay kung tayo ay natututo bang sumunod, at kung tayo ay yung mga inatang sa atin na tungkulin ng ating Panginoon, ay ito naman ay ating mapananagumpayan habang kasama natin si Kristo habang tayo nabubuhay. Po. So, maraming salamat po, at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Salamat, O Diyos, sa panahong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong word, Lord God, na bagamat maigsi, pero Lord, na ito sana, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at kami bilang isang iyong mga anak at iyong mga tinawag, Panginoon, at iyong mga piniling maging mga anak, Panginoon, O God, na kami ay mananatili habang habang kami ay nabubuhay, Panginoon, O God, anumang pagsubok, anumang pag-aapi, persecution na aming daranasin, Panginoon, na hindi namin ito ay hindi namin na ito ay aming baliwalain, Panginoon, kundi kami magpapatuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Sabi mo pa nga, kung ang iyong anak ay magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas, at ganoon din upang kung ano man yung mga buhay na ibinigay mo, na inihahanda mo dyan sa itaas, Panginoon, ay makamit namin, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa mga nakinig, Panginoon. At salamat sa mga pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, O God, na nagkaroon pa kami ng kaalaman tungkol sa iyong mga salita. Ikaw ang aming pinupuri at daradakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, shout out po
This is third day. So, ilang days na lang? 97 more days of 100 Speak Life. So, shout out. We have 40 viewers para kahapon din. 40 viewers. Ilang viewers? 40 plus. Kasi naputol po ako yun. Nawala. So, pasensya na po. Nawawala-wala dahil naubusan ako ng data. Hindi ko naman po alam na gano'ng kahaba. So, Foam Family, BS Japan, shout out po. Cubao, shout out. And Dulong Crusher Family, shout out. Yung mga naka-online, shout out po sa bawat isa. At maraming salamat po. See you again tomorrow between 6 to 7 p.m. Maraming salamat po. God bless everyone po.